pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Kami po ay tunay, taas puso, nagpupuri po at nagpapasalamat sa gintong pagkataon na ikaw po'y aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Bago ang lahat, kayo po'y may tawad sa aming pagkulapasala. Marapati mo po kami sa pakinig ng basata. Salamat din sa mabuhay na patutuon na aming napakinggan. Patuloy po nagdadagdag na aming paniwala pampataya. Higit sa lahat yung matamis sa presensya na amin pong naramdaman. At minsan pa kami po ay pagpalain sa pakinig ng iyong bansata na pagkain ng aming kaluluwang nagugutom. Buksan mo po, Diyos, ang puso at pagkaunaw ng bawat isa sa pangnapanalangin namin ginagalang. Mahal na Bangalista, ang huling propeta po o propeta sa aming kapanahunan. Mahal na Panginoon, wala akong magagawa sa kanang akin. Subalit ako yun lang sa pangunahan. At nawa ako'y maging dahil yung pagpapalang espiritual sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin, aming sasaway alinlangan di pagkaunawa na imbasata sa aming kalagatan kasaut. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At double honor, respect sa ating beloved evangelist, Wildes Rada Almeida, ang propeta po sa ating kapanahon ng ginamit ng pinakamamahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. At maging sa kanilang buong sambayan, sa kanilang lahat, mga anak, manugang, apo, at sa gintong aral po na tinuro ng ating beloved Assistant Pastor Lens Almeida. At magandang pinagpalang hapon po sa inyo lahat at sa lahat po na ay pong mga visitor at sa lahat ng ating live webcast viewer, magandang pinagpalang hapon. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. May mahal, ating unawain po ang salita ng pinakamamahal na Panginoon dahil ito po ang nagpapaalala sa atin at ito po ang daan para tayo patuloy pong makasunod sa kanyang banal na kalooban sa huling panahong ito. Para tayo po ay maging karapat-dapat at matiyak natin na tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga lahat po ng tao nagmamalaki o pinandigan, sila ay mayroong kanyang panampalataya. Sila ay tumatawag sa Diyos. Sila naglilingkod sa Diyos dahil ang gusto nila makapunta sa langit. Pero napakadami po punta sa langit ang gusto. Pero ang ginagawa naman ay hindi papunta langit. Dapat pag gusto natin punta langit, gagawin natin yung kalooban ng mahal na Panginoon, tayo pupunta nga sa langit. Aklat po tayo may mahal ng Josue 1:8. At ito po ay inyong unawain. Lalo na po tayo na matatagal na ay dapat ito'y unawa natin higit sa lahat ating nasusunod ang sinabi ng banal na aklat. Dito po tayo sa aklat ng Josue, Kapitulo 1, ang talata po yung 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagginawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Lahat po magsabing Amen. Pag hinimay po natin ang isang talatang ito, at ating sinikap at pinili po nating sundin sa huling words na binanggit, kung magkagayon, pagiginhawahin mo ang iyong lakad at magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ibig sabihin, pag tayo po nagpahalaga sa ating kaligtasan, pag tayo po'y naglingkod sa mahal na Diyos, ikaw ang pagpapalain. Ikaw ay magtatamo ng mabuting kawakasan, ibig sabihin, pag nag-rapture, sasalubong ka sa mahal na Panginoon o kukunin kang buhay.
Pag binawian ka ng buhay sa iyong pisikal na katawan ngayon, dahil pinahiram lang tayo ng buhay ng mahal na Diyos, pag binawi ang iyong buhay na pahiram, ikay magmamana pa rin ng buhay na walang hanggan. Kaya ang paglilingkod po sa pinakamamahal na Panginoon, wala pong katalo-talo. Hindi tayo kagaya ng mga magsusugal. Malimit ay talo. Baon sa utang, naubos ang kabuhayan. O madami na kaganyan. Nalulong sa sabong, online, tapos. Sanla, bahay at lupa, pati kutse. Kaya kagulo ang pamilya o magulo. Pero pag tayo naglingkod sa mahal na Panginoon, tapat at totoo, magkakatotoo ang salita ng mahal na Panginoon. Kung pagiginhawahin mo ang iyong lakad, ibig sabihin sa araw-araw ng pamumuhay, at magtatamo ka ng mabuting kawakasan, ibig sabihin, tiyak na tiyak, pupunta ka sa langit sa kaharian ng mahal na Panginoon. Dito po ay malinaw. Pero ito po ay minsan ay hindi nagagawa o ginagawa. Kahit yung ibang matatagal na Kristiyano, dalawang tigada na o tatlo o isa, mayroon ditong hindi nagagawa ang mga ibang anak ng Diyos. Dito po ay napakalinaw. Ang aklat ng katusang ito ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, bagkus sa iyong pagbulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang utos ng mga Panginoon. At kung magkagayon, ay magtatamo ka o pagiginhawain mo ang iyong lakad at magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Dito po ay malinaw, minamahal, ang sinabi ng aklat, huwag mahiwalay sa iyong bibig ang aklat ng kautosan mga Panginoon, bagkus iyong pagbulayan araw at gabi. Ibig sabihin, napakinggan natin na kalista sa ating pong mga listahan ang bersikulo, pero kailangan natin daw ulit-ulitin o basahin upang ating masunod. Kaya nga pag hindi natin pagsikap at pinagpilitan, hindi natin masusunod. Kaya malinaw mga kapatid na ang bawat sa atin ay kailangan magsikap na ating po mga kapatid pagbulan araw at gabi. Kaya nga huwag mahiwalay sa iyong bibig, sa iyong puso, sa iyong isip, para iyong masunod ang lahat ng utos ng mahal na Panginoon. Kaya mahalaga po na tayo ay makapakinig ng salita ng Panginoon at ating pong pagsikapan i-apply po sa ating araw-araw pamumuhay. Kaya nga, kung tayo po ay nakapakinig, kailangan pagsikapan natin. Pero kung ating napakinggan at ating nalimutan, kailangan tayo may banal na kasulatan. Amen po ba, may mahal? Pero minsan baliktad ang Kristiyano. May cellphone, walang Biblia. Pag naiwan ang Biblia, sasabihin, sige, minsan lamang. Pero pag naiwan ang cellphone, hindi pwedeng, hindi babalikan. At minsan kagagalitan pa ang kasama sa bahay. Sabi, ikaw ang tagal mo kaya naiwan ko pa ng cellphone. Kaya nasa sakyan, pag nasa biyahe, palang probok na. Kaya nga, magising po tayo. Dahil kung napakinggan natin, nalimutan mo, paano mo mababasa at paano mo masusunod? Kung wala tayong kasulatan, abay, mahiya po tayo sa ating sarili. Kung halimbawa, ang tanong ng mahal na Diyos pagharap natin sa Kanya, anak, nahan ang iyong Biblia. Ay, di tapos na tayo. Kung wala tayong Biblia dito sa lupang ito, wala kang binabasa, ang tagal mo na sa mahal na Panginoon, palaging cellphone ang dala. Walang pa na kasulatan. Ang cellphone, 1,000. Ayaw pa ng 10,000. Ang gusto, pag may pera, 20,000, lampas pa. Ang Biblia, mga kapatid, walang 1,000.
Walang 1,000 mga kapatid. Kaya nawa, inyong maunawaan. Kung mahal natin ang mahal na Diyos, ang pinakamamahal na Panginoon, mahalaga ang cellphone, dapat mayroon tayo banal na aklat. Sapagkat ito ang salita ng mga Panginoon, ito po ang magpapaalala sa atin. Lahat po magsabing, praise the Lord. O kaya minsan, baliktad ang mga anak ng Diyos. Pinagpala na, pinagaling na ang karamdaman, binago na ang buhay, ibinigay na ang lahat. Pinagpala sa material, pinansal, pisikal na katawan. Nako, ang tatagal na minsan ng iba, wala pang Biblia. Pero ang sabi, pinagpala ako. Abay, ang mga kasulatan, walang 1,000, hindi mabili. Ay, malungkot po tayo, mayamahan. Malungkot po tayo. Lalo tayo makakabasa pa. Ay, may katwiran yung hindi na makabasa. Dahil malabo ng paningin. Ay, paano tayo na makakabasa pa? Pagkatapos, halimbawa, ang tagal na natin sa mga Panginoon, 10 years pataas na, hanggang walang Biblia. Eh, minsan nga, naalala ko yung isang core members na tinayong ko. Ay, nahanayin yung banal kasulatan. Ang tagal na, mga wit, hindi na yata 13 years. O, kung si mga children's choir, ay ang children's choir, o nagsisimula minsan dati, 4, 5, o palagay ngayon, 6 years, ang sa ating pong patakaran ng May, 6 years. Children's choir, 12 years, 6 years hanggang 12 years. Youth choir, 13 hanggang 17 o 18. Pioneers choir, 18 hanggang 24. O di conforme kung pwede nang ilipat. Ay kung ito, simula masave, ay bata pa, children's choir hanggang pioneers choir, at wala pang Biblia, aba, ay nakakalungkot at nakakahiya tayo kung wala pa tayong Biblia. Dahil ang salita po ng Diyos ay kailangan po natin upang masunod po natin. Sa mga baguhan, okay po lang. Dahil hindi pa ninyo unaw ang mabuti. Pero pag matatagal na tayo, wala pa tayong Biblia, ay nakakalungkot na nakakahiya. Dahil ang sabi po, ang aklat ng kautusan ito, huwag mahiwalay sa iyong bibig, bagkus iyong pagbulayan araw at gabi, upang iyong masunod. Upang kung magkagayon, ay pagigihnawahin mo ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kaya dapat po tayong lahat ng mga pinagpala na tinawag ng mga Panginoon, ang una natin pagpipilitan, magkaroon tayo ng banal na aklat. Dahil naalala ko po, simula na ako'y bautismuhan, 1983, November 10, dala-dala ko ay kutsilyo o balisong, pati sa aking higaan, sa aking wallet, ako ay may liha. Hindi kinakalawang ang aking kutsilyo. Pero simula ako'y bautismuhan, itinapon ko ang aking kutsilyo, nagpilit ako magkaroon ng banal na kasulatan. Bakit? Naunawaan ko mahalaga po, mayroong banal na aklat. Sa ibang gawain, membro, hindi pwede magkaroon ng banal na kasulatan. Pero sa atin, dapat lahat tayo magkaroon ng banal na kasulatan. Instrumentalist, mga awit, lahat ng mga awit, ordinary Christian. Bakit? Dapat tayo mayroon para ating mababasa ang aklat ng mahal at ating masusunod. Lahat pa magsabing praise the Lord. Dahil dito nakasalalay upang ating masunod. Dito nakasalalay upang guminhawa ang iyong buhay sa araw-araw pamumuhay. Dito nakasalalay ang katiyakan ng pagpunta sa langit dahil napakalinaw. Pag nasunod natin, giginhawa ka. Pagpapalain ka sa material, pinasal, espiritual na pagpapala. Pag nasunod natin ang utos ng mahal na Panginoon, ano yung sinasabi, magtatamo ng mabuting kawakasan, pag nag-rapture, na nasusunod mo ang nais ng mahal na Panginoon, kukunin kang buhay. Kung bawian ka ng buhay, na ikaw'y nakakasunod at tapat ka sa mga Panginoon, pupunta ka sa langit. Kagaya ni Lazaro. Nung mamatay, ang kaluagad dinala sa langit. Kaya ang tunay po na mga anak ng Diyos na tinawag pinili, kailangan sa huling panahon ito maging matalino. Ating pumasunod ang utos ng mga Panginoon.
Kaya kailangan meron din tayong nababasa na ating aklat para tayo makasunod. Kaya kung tayo po, minsan, ay parang baliwala, lampas sa kamantahinga, nakangiti pa tayo, pero hanggang ngayon, hindi tayo nagsisikap, ay baka dumating sa atin ang palo, hindi pagpapala. Dahil ang nasa mapan, ating masunod. Kaya kailangan natin dumalo, o magpilit magsikap pakadalo na ating magawa 3 beses. Kailangan natin may banal na aklat para kung hindi natin matandaan, ating pong mabasa ang salita ng mga Panginoon. Dahil ang sabi nga ng aklat, dito po tayo sa awit, chapter 1, verse 2, at chapter 119, verse 11. Awit po pa rin. Pakibasa na yung dalawa. Para ating maunawaan po. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 1, talatang 2. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Amen. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Amen. 1:19-11. Dito pa din po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 119, talatang 11. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Amen. Malinaw, minamahal, ang banal na aklat. Sa lahat manapataya sa aming mga bagong kapatiran, mga beloved visitor, para ang tao'y mapalaya sa kasalanan, para ang tao'y makasunod sa kalooban ng Panginoon, para ang tao ay pagpalaya at makatiyak ng pagpunta sa langit. Malinaw po, kailangan natin pong katuwaan, ating masunod. Kaya ang sabi po ng Diyos, mga kapatid, kundi ang kanyang salita, ang utos ng mga Panginoon, kasayahan ng mga tunay na anak ng Diyos. Pero sa hindi, mga tunay na anak ng Diyos, amin sa'y baliwala. Sa mga walang panahon, pahalagan ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa, hindi nakikinig. Pero tayo po na pinili, ito'y kasayahan sa atin. Katuwaan natin. Tayo may babasahin, may mapapakinggan, para kung tayo po'y nalilis na landas, tayo po ay maging matuwid, para tayo po ay huwag iiwan o pababayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya malinaw po, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Ay nahamba ang kautusan ng mga Panginoon? Nasa banal na aklat. Paano po tayo naman makakasunod kung hindi natin nababasa o naunawaan? Kaya nga ang tunay na mga kandos, kagaya ni David, ang kanyang kasayahan nasa kautusan ng mga Panginoon. Kaya naunawaan niya ang pagpusa sa Diyos, ang napakalaga na iyong palaging gawin sapagkat doon malulugod ang mahal na Panginoon. Kaya bata pa lang si David, nagpapastor pa lang ng tupa, taga-alaga ng tupa. Wala siyang ginagawa kundi magpuri at magpasalamat sa mahal na Panginoon. Kaya nga siya ang may sabi sa awit 113, sa 3, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa baglubog niyaon, pupurihin ko ang pangalan ng mga Panginoon. At 7 times a day, nagpupuri si David. Kaya siya kinagdan ng pinakamamahal na Panginoon. Siya pinagpala, naging kapalit na hari sa Israel nang lumabag o sumuway si Haring Saul dahil nakita ng pinakamamahal na Panginoon Diyos ang katapatan ni David. Malinis ang kanyang puso at talagang nagagawa niya ang banal na kalooban. Kaya siya naging hari sa Israel. Dahil bata pa lang po, siya ay palagi nagpupuri. Kaya nga lahat ng sundalo sa Israel natakot at nanginig ng hamunin ng mga Pelstiyo na ang inirap ay si Goliath. Malaking tao, sabi nga ng mga sundalo, higante. Lahat ng atal natakot. Pero sino ang tumanggap sa hamon ni Goliath? Si David, na bata pa. Hindi pa nga sanay sa laban. Hindi nga siya sundalo. Taga-alaga nga ng tupa. Pero sa pamag-itan na nalulugod ang mga pagkasama niya ang mahal na Panginoon,
isang bato lang. Pagtama sa noo, baliktad si Goliath. Wala siyang sandata, pero bakit napugot ang ulo ni Goliath? Dahil sa sandata ni Goliath, yun ang ginamit ni David. Dahil ang laban yon ay hindi laban ng tao, laban ng mga Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon Diyos ay na kay David. Isang bato, pagtama dito, baliktad si Goliath. Kaya pag tayo po ay siya sa mga tayo nasa mga ating nagagawa ang kanyang kalooban, laging kasama natin ang mahal na Panginoon Diyos. Kaya nga, ang kanyang kasayahan nasa kautusan ng Panginoon at pinagbubulan niya araw at gabi na kanyang masunod. Kaya nga, ang sabi ng Banal na Aklat sa 119:11, ingatan natin ang salita ng mga Panginoon upang huwag tayong magkasala. Tayong lahat, kailangan po natin makapag-salita ng Diyos, kailangan natin, nababasa natin ang salita ng mahal na Panginoon para tayo po huwag magkasala. Dahil pag tayo nga ay nagkulang po minamahal sa ating pong pagbabasa, sa pakikinig, tayo po ay nabalik sa dati nating pong gawain o tayo nagkakasala. Kaya ang sabi ng Aklat, iniingatan niya ang salita upang huwag magkasala. Kaya ang katuwa at kagalakan natin, mga mahal, nawa nasa paglilingkod sa mga Panginoon, sa ating pagsunod, sa utos ng mga Panginoon. At dito po tayo, pagpapalain ng mga Panginoon, dito tayo mapapabuti, pati ating mga sa buhay. Kaya nga pag tayo nagpatuloy, mga mahal, darating ang araw, maligtas ang iyong mga sa buhay. Pag tayo nagpatuloy, gawin natin ang kalooban ng mga Panginoon at tayo mamalagi sa kalooban ng mga Panginoon, mapapabuti ka, ikaw at ang iyong buong pamilya. Dahil ito'y pangako po ng pinakamamahal na Panginoon. Aklat po tayo Deuteronomy 5:29 at Gawa 16:31. Dito po tayo sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 5, ang talata po ay 29. Umumalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito, na sila'y matakot sa akin, at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos, upang ikabuti nila, at pati ng kanilang mga anak, magpakailanman. Amen. Lahat may magsabing, praise the Lord. Malinaw, mga mahal, datihat baguhan. Ito po ang dapat natin gawin. Mamalagi tayo sa Panginoon na masunod ang kanyang kalooban o mamalagi at magpilit o maglingkod sa pinakamamahal na Panginoon upang tayo ang mapabuti. Mahalin na po ang Aklat. Ulitin ko po ang basa. Mamalagi nawa sa kanila ang kalubang ito na sila'y matakot sa akin, ang kanilang ingatan, kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Ano yung ingatan? Ipamuhay natin o sundin. Upang ikabuti nila pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Sino ang makikinabang pag tayo pinaglingkod, tayo sumunod? Hindi lamang po ikaw, pati ang iyong mga mahal sa buhay, pati ang iyong pamilya o iyong anak. Dahil pag nakita sa iyo ang pagiging anak ng Diyos, tunay na Kristiyano, maaakay mo sila sa pananampalataya ng Panginoon at sila po ay doon tatanggap ng pagpapala sa mga Panginoon. Diba? Ang iba sa atin, isa lang ang unang naligtas. Minsan, anak. Minsan, lalaking asawa o babae. Pero sa pagpapatuloy nila maglingkod sa Panginoon, sino ang napabuti? Ang kanyang buong pamilya. Bakit? Sapagkat sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Kaya ang dapat po natin gawin ngayon, tayong lahat na bautismo muna sa pangalan ng Panginoon, magpapatuloy tayo maglingkod, dadalo tayo ng ating magawain, malayo man o malapit, o tayo ay inuusig, minsan nilalait ng ating masaboy o kapitbahay, panindigan mo sa Jesus Miracle Seed na gawain, may pagpapala kang tatanggapin. May kagalingan kang tatanggapin. Magkakaroon ka ng kapagkagalakan. Ibig sabihin, ikay magmamana pa ng buhay na walang kat. Kaya tayo po lahat, mamamalagi lamang
na maglingkod sa Panginoon, matakot ang sabi. Mamalagi nawa sa kanila ang kautusan ito na sila matakot sa akin at ingatan ang aking utos upang ikabuti nila pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Kapag tayo nagpatuloy, maglingkod sa mahal na Panginoon, tayo lahat po ang pagpapalain. Damay, pati inyong kapitbahay, pati ang inyong magiging manugang. Bakit? Ay, ikabubuti natin eh. O, kaya pag tayo sama-sama, nalalapit at maglingkod sa mga Panginoon lahat, pagpapalain ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga tayo po dapat ay magpapatuloy. Dumating mga pagsubok, pag-uusig, huwag kang susuko, huwag kang atras. Dumating man ang kawalan, dumating man ang kabiguan, huwag kang pong susuko. Huwag po tayong manghina o malupaypay. Dahil may pangako mahal Panginoon, pag tayo namalagi sa kalooban ng mga Panginoon, ikabubuti natin. Pag tayo naniwala ng pantaya sa ating pinakamamahal na Jesus, darating ang araw, tatawagin ng mahal na Panginoon ang iyong mga mahal sa buhay. Aklat po tayo ng gawa, 16:31 at pakisunod, 3 Juan 1, chapter 1, verse 2. Dito ating makikita yung lahat ng pagpapala ibibigay at tatanggapin natin. Dito po tayo sa Aklat mga Gawa, Kapitulo 16, ang talata po 31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at iyong sambayan. Amen. Lahat po'y pumalakpak muna sa mahal na Panginoon. Malinaw, miyamahal. Sumampalataya ka sa mahal na Panginoon Jesus, ikaw at ang iyong sambahay ay magkakaroon ng kaligtasan. Magaganap po ito mga kapatid pag ikay may paniwala at may gawa at magpapatuloy ka pong maglingkod sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, magpipili po tayo, dadalo na ating magawain, magpipili tayo makasunod sa kalooban ng Panginoon. Magpipili tayo na ibigay natin ang ating buhay sa mga Panginoon. Magpipilit po tayo, pasakop tayo sa mga Panginoon. Kung marunong kang magpasakop, kung ikay may asawa, sa iyong asawang lalaki, mas higit, dapat tayong lahat, may asawa o wala, magpapasakop sa mahal na Panginoon. Dahil ito ang susi ng pagpapala. Ito ang susi para ikaw ay takasan ng demonyo. Dahil ang sabi ng Santiago 4:7-8, pasakop kayo sa Diyos at magsisalangsang kayo sa dyablo. Magsilapit ka sa Diyos at lalapit ang Diyos sa atin. Kaya tayo ang makikinabang at pagpapalain. Kaya nga pag tayo po ay sumampalataya sa mga Panginoon, ipakita natin ang pagiging Kristiyano natin o ilaw. Example na tayo po ay talagang patuloy na binabago ng mga Panginoon, inaalis sa masamang ugali. Sa ating pagpatuloy, unti-unti gagaling ang ating karamdaman. Sa lahat po may sakit, ang kagalingan po ninyo ay nasa inyong panampalataya. Dahil pag kayo may panampalataya, may gawa, malulugod ang mahal na Panginoon. Kaya doon unti-unti po kayong pagagalingin. Ang inyong problema, unti-unting mawala pag inyong natutuhang mahalin ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, pag nagmamahal na tayo sa mga Panginoon, ang bunga niya ay pagsunod. Pagsunod. Diyo po, ang isang mag-boyfriend o isang mag-girlfriend, pag napatunayan tagang mahal niya sa isa't isa, ano ang bunga noon? Magpapakasal. Di po ba? Yun ang malinaw. Pag napatunayan nagmamahal na sila sa isa't isa, ang bunga noon, magpapakasal sila. Kaya kung mahal natin ang mahal Panginoon, ang bunga nito, ang pagsunod lahat sa utos ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Tayo lahat, ang nais natin tayo pagpalain sa material, financial, espiritual na pagpapala. Pero ating tatanggapin, ating makukuha, ang kailangan natin lahat, tayo po ay makasunod sa unang talata. Na ang sabi, ang aklat ng kautusan ito ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, bagkus iyong pagbulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang lahat ng utos
At kung magkagayon, pagiganhawahin mo ang iyong lakad at magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Pag nasunod natin ang unang talata, ang sunod na talatang ito, lahat ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. 3 John tayo, chapter 1, verse 2. At dito po nakasalalay ang lahat. Kaya nga ito po ang napakalaga na ating pong pagpilit na masunod ang unang talatang ating binasa. Pakibasa. 3 Juan 1:2. Dito po sa 2 sulat ni Juan, Kapitulo 1, talatang 2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. Amen. At bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Lahat po'y magsabing amen. Oh, gusto natin gumaling sa ating sakit? Gusto natin sa ating problema? Gusto natin magkaroon tayong kapagkagalakan? Gusto natin magkaroon na masaganang buhay? Gawin po natin ang unang talata. Ating pagpilitan pong sundin. Darating ang 3 Juan sa atin. Na sabi nga, aking idadalangin na sa lahat ng bagay, guminhawa ka. Ano lahat ng bagay? Hindi lamang pera. Hindi lamang yung pangailangan sa araw-araw na gusto mo, mayroon ka nito sa iyong tahanan. At bumuti ang iyong katawan. Kagaya ng pagginhawa ng iyong bumuti ang iyong katawan. Paano natin tatanggapin? Kailangan po natin pagpilitang masunod ang utos ng mga Panginoon. Sa lahat matatagal ng Kristiyano, ang susi ng pagpala ay pagbigay. Ibigay natin ating oras, panahon, buhay, matututan tapat, magbigay ng ating kasampung bagay at handog, ibibigay lahat ng bagay na ikaw ay nangailangan para ikay guminhawa. Gagaling ang iyong karamdaman sa iyong katawan at maalis ang iyong panghina, palupaypay o ibig sabihin pagpapalan ng iyong espiritual na buhay. Tayo po'y sumunod at tayo lahat ang makikinabang at pagpapalain ng pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po na minsan nagkukwestiyon, nagtatanong, mahal na Panginoon, ang tagal ko sa iyo, bakit may natitirap akong sakit? Sa lahat na parang may diferensya ang pisikal na katawan, huwag kang malupaypay. Huwag kang umatras sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil dito po lamang sa daigdig nating gagalawan, pwede tayo walang kamay, o walang tahinga, o walang paa. Pagdating natin sa langit, lahat ng ating katawang na may kapansanan, mawala ang ating kapansanan sapagkat tayong lahat bibihisan ng walang kasiraan. Kaya walang katalo-talo, may mahal ang maglingkod sa Panginoon. Dito lang, pwede natin maranasan. Pagdating natin sa langit, dahil ang ating katawang ito'y may kamatayan, may kabulukan. Pero papaltan ito ng walang kabulukan o kamatayan o kasiraan sa takdang araw pagdating natin sa langit. Kaya hindi po dapat ang manghinamalpaypay. Nasabihin natin, oh, ako ay hindi pa gumagaling. Si Apostol Pablo minamahal at si Pedro mga kapatid, anino lang at panyo. Kay Pedro, anino. Kay Pablo, panyo. Lahat na may paniwat, may papataya sa pangalan ng Panginoon Jesus, yung mapadait lang o makita yung anino o panyo, gumagaling. Dahil sila ay may paniwat, may pampataya sa panahon ng mga apostol. Pero may sakit si Pablo. 3 times na nalangin. Sabi, Panginoon, pagaling mo ako sa aking sakit. Pero sabi ng mahal na Panginoon, 3 beses na nalangin, gumagaling ang mga masakit, may demonyo, lumalaya sa Panginoon mga Panginoon. Pero ano ang sagot ng mahal na Panginoon? Sapat na ang biyaya ko sa iyo. Ano yung sapat na
ang biyaya. Ibig sabihin, sapat na may kaligtasan ka at mayroong aasahan kang buhay na walang hanggan. Kaya nga, kung hindi man po, pagalingin kayong lahat sa inyong sakit, o hindi man, tanggapin nyo ang kagalingan, ang mahalaga, maglingkod po ka sa Panginoon. Dahil pagdating natin sa langit, mawawala na lahat ng inyong sakit. Papaltan tayo ng walang kasiraan. Kaya wala ng sakit. Dito lang sa lupang ito. Kaya nga, sabi ng ating mga pastor, kung ikaw ay pilay, pagdating mo sa langit, hindi ka na pilay. Dahil ikay papaltan ng walang kasiraan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya kung ikaw, minsan, hindi na makagalaw ng ayos, ang sabi, ikaw ay nirarayuma na. Ay, pagdating sa langit, wala ka ng rayuma. Amen? Papaltan nga na wala kasiraan eh. Dahil ang ating katawang ito, may kasiraan. Kaya tayo mamamatay. Kaya pag tayo namatay, bumalik tayo sa alikabok. Pagdating natin sa langit, may mahal. Kaya nga papaltan tayo wala kasiraan dahil wala ng kamatayan. Kaya nga, wala na dong maitim. May maitim-itim, mayroong maputi. Lahat tayo, pantay-pantay ang kulay, may mahal. Dahil tayo lahat, anak ng Diyos na buhay. Wala dong may sakit. Dahil tayo nga po'y papalta na walang kasiraan. Kaya huwag tayong manghina malupaypay. Ang mahalaga, tayo makapaglingkod sa Panginoon. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Sa 3 talatang natitira, suriin po natin lahat ang ating sarili. Pag ating nagawa ang utos ng mga Panginoon, tayo pagpapalain, tayo mapapabuti, lahat pwedeng ibigay ng mga Panginoon ang pagpalang material, pinansal, espiritual. Pero kailangan tiyakin natin, tayo po bawian ng buhay o mag-rapture, man mga kapatid, tiyak pupunta tayo sa langit. Dahil pag hindi po natin tiniyak, sayang, nakilala pa natin ang mga Panginoon. Sayang, ipinanganak ka pa ng iyong mahal na ina kung itatapon lang tayo sa impyerno. Kaya, ang ating sarili po, ang ating tanungin, ating sarili, tulungan natin. Kung tayo po ay minsan nagpapabaya sa kaligtasan, marami tayong alibay dahil sa paglingkod sa mga Panginoon, nawa po, maunawaan natin. Para magtamo ka ng mabuting kawakasan, sundin natin lahat ang utos ng mahal na Panginoon. Aklat po tayo ng Apokalipsis 3:5, Mateo 24:46, Lucas 17:34 hanggang 36. Ang 36 na itong Lucas nasa gitna ha, kung inyong hindi makita. Bago po tayo awit ng isang awitin. Dito po tayo sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 3, ang talata po 5. Ang magtagumpay ang daramtan gayon ng mga pabubuting damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahayag ko ang kaniyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kaniyang mga anghel. Amen. Sige, pakibasa na po lahat, yung 3 talata. Mateo po tayo, 24:46. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, talatang 46. Mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Lucas 17:34 hanggang 36. Sa gitna, na doon yung 36. Ito po'y napakalino na example, kaya ating unawa ay mayamahal. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17, talatang 34 hanggang 36. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay 2 lalaki ang sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 35, magkasamang gigiling ang 2 babae, kukunin ang isa at ang siya'y iiwan. Sa gitna, kalapit ng 18. Ayun, sa Dito baba. po sa 36. 36. Mapapasabukit ang 2 lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Tayong lahat po, bago man tayo sa naglingkod sa Panginoon,
bumilang na tayo ng mahabang panahon, tayo po lahat ang kinakausap. Kaya kung nais natin tiyak na tayo po'y pupunta sa langit, mayroon dapat tayong gawin. Ang sabi ng Revelation, ang magtagumpay ay daramtan ng gayong maputing damit at hindi ko papawiin ang kanyang pangalan sa akat ng buhay at kung ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harap ng mga anghel. Ibig sabihin, magpapatuloy po ang bawat isa sa atin. Huwag aatras, huwag susuko, para huwag mawala ang ating pangalan sa akat ng buhay sa kalangitan. Dahil pag tayo po'y magpabaya at tayo magpalamig-lamig, pwedeng mawala unti-unti ang ating pangalan sa akat ng buhay. Dahil malinaw po yung patutuo ng ating mga Pastor Pili na taga-Sariaya. Nung siya'y nalalamig at ang kanyang kaluluwa ay nakating sa langit, nang makita niya ang aklat ng buhay na pinakita ng Panginoon at binasa niya. Pero pagdating sa kanyang pangalan, malabo na ang kanyang pangalan. Dahil siya ay nadun sa panahon na siya ay nanghihina o nalupaypay. Hindi niya matiis ang hirap dahil ang kanya pong pinagagalingan, 7 sapa o 7 ilog, kanyang tatawirin. Pag naiwan ng sasakyan, maglalakad dahil sa murong pa po, sa Sariaya pa ang ating bahay sambahan. Pag naiwan sa kan lakad, 5 kilometer sa kanila pa. Dumating ang kanyang Panginoon palpaypay, pero siya kinausap ng mga Panginoon. Kung ikay manlalamig, magpapabaya, mawawala unti-unti ang iyong pangalan sa akat ng buhay. Ganon din po tayo lahat. Kaya tanungin po natin ating sarili, kung tayo nang hinalapaypay, unti-unti pala, mawala na ating pangalan sa akat ng buhay. Paano kung tayo bawian ng buhay? Paano kung mag-rapture? Hindi mo tiyak ang pagpunta sa langit. Kaya tayo po lahat ang kinakausap. Ang sabi ng Mateo, mapalad yung aliping maratnan ng mahal na Panginoon na ginagawa ang kalooban ng kanyang Panginoon. Tayo lahat, mga kapatid, mapalad. Kung datnan tayo mga Panginoon, tayo'y naglilingkod ng tapat at totoo. Mapalad kung tayo po'y patuloy, ipinagtatrabaho natin ang ating kaligtasan. Dahil tayo kukunin ng mahal na Panginoon. Kaya nga pag tayo binawian ng buhay, tapat ka sa mahal na Panginoon. Sa huling hininga ng iyong buhay, ikay nakapagsisi, ikay pupunta sa langit. Kung magbalik ang mahal na Panginoon, malinaw mga kapatid. Sa example na ating binasa, 2 babaeng kumigiling o nasa bukid na lalaki, 2 natutulog. Ang isa'y kukunin, ang isa'y maiiwan. Sa example dito mga kapatid, halimbawa mag-asawa kayo, lamig ang isa sa inyo, maraming dahilan sa paglingkod sa mapan o pagdalo, o kaya may sama pa ng loob. Pag nag-rapture, maiiwan ang isa. Kaya nakakatakot po itong versikulong ito. Pag-unawain natin, dahil may pangako mga Panginoon, siya'y muling babalik at kukunin yung mga ipinaghanda ng tahanan sa langit. Ay kung tayo po ay hindi maglingkod sa Panginoon at ay magpapabaya, wala tayong tahanan sa langit, ay paano kang kukunin? Paano kang sasalubong sa mahal na Panginoon? Kaya malinaw dito, ang isa'y kukunin, ang isa'y maiiwan. Kaya kung hindi tayo maglingkod sa mga Panginoon, paano tayo pupunta sa langit? Kung naman, halimbawa nga, sambahayan na, ay kung may palamig-lamig sa isang sambahayan, ay sabi, magkasama man nagtatrabaho nasa opisina, yan may magkasama na kung saan na doon, ay kung yung isa naman hindi naglingkod sa Panginoon, at kung naman naglilingkod, ay yung isa naman ay malayo ang puso sa Panginoon, ginagawa ay ang gusto niya at backslide ang kanyang puso sa mahal na Panginoon, pag nag-rapture, maiiwan po yung isa. Kahit kayo mag-asawa, mag-ina, mag-ama, magkapatid, malinaw po ang talata. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Bakit? Dahil kung ito nga po ay palamig-lamig o hindi naglingkod sa Panginoon. Kaya nga panahon na po, tayo lahat po ay magsikap, maglingkod na may katapatan, may katotohanan,
para tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y tumayo at tayo awit ng isang awitin. Tagalog po tayo minamahal ng isang awiting patungkol sa huling bersikulo. Ang buhay natin, minsan natin sa kaguluhan. Maraming namamatay. At dating ang araw, ang pagkaikagay ng ginto. Ay puro gulo at ang iba ay pumapana. Ating saligsigin ang ating sarili tayo lumapit na may pagpapababa ang tayo pasama sa mahal na Panginoon. Ito po'y magkakatotoo sa ayaw natin sa gusto. Ang minsan ng awitin ito ay magkakatotoo pag tayo hindi nagpakatotoo na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Magsisisi na sa huli siya'y dumating. Hallelujah! Huwag nawa minamahal dumating sa atin na ang pagsisisi ay baliwala. Dahil ang pagsisisi sa huli ay hindi na makapakinabangan. Kaya ngayon tayo lumapit sa mahal na Diyos. Ngayon tayo magsisi sa ating mapagulang ang pagkasala. Mag-asawa, Talikuran natin ang natutulong, lahat na dapat talikuran na hadlang para tayo makapunta sa kasa. Hallelujah! sana'y handa na. Nawa tayo lahat ay maging handa. Malinawa, minsay na namin. Ang nagpalasay, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Tulungan natin ang ating mga sarili. Magsisisi na Hindi nagbibiro ang salita ng mga Diyos. Yan, tulungan natin ang ating mga sarili naman. magsisisi na sa huli sa'yo at ikaw ay mag-asawa, natutulog, pag-isip, wala na kasama. Sana'y handa na tayo, nagdalawang naglalakad, ang isa'y nawala at ang isa ay naiwan. Sana'y pagsisisi na sa huli sa'yo dumating at ikaw ay naiwan. Pagsisisi na sa huli siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Pagsisisi Nawa na sa mangyari huli natin. sa'yo dumating at ikaw ay naiwan. Pagsisisi na sa huli Muli sa'yo nagkilaw at ikaw ay naiwan. Pagsisisi na sa huli sa'yo dumating at ikaw ay naiwan. Darating at darating ang araw na ang pagsisisi minsan ay magiging huli na. Pero ang mahal na Diyos, siya'y pag-ibig mayaman. Siya'y naghihintay sa atin. Ayaw ng mahal na Panginoon. Magsisi tayo yun na. Ngayon na! Ngayon na natin! Siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Magsisisi na sa huli siya'y dumating at ikaw ay naiwan. Magsisisi na sa huli
mahal mo po kami. Sa kabila minsan ng aming pagkukulang, sa kabila na kami minsan nagpapamaya sa aming mga tungkulin, subalit ang iyong salita ay nagpapaalala sa amin. Nagpapaalala para kami lahat magsikap na maging handa sa iyong pagbabalik. Kung mabawihan mo kayo buhay, kami pumunta tayo piling. Kung ika'y babalik, kami iyong kukunin sa daig na ito at magmamala ng buhay na walagan. Kaya nawa, may mahal, maging handa po tayo. Lagi po nating isipin, ngayon na babalik ang mahal na Panginoon. Sabi nga ng ating magulang sa Panginoon, lagi niyong isipin, hindi bukas ang pagbalik ng mapag, hindi sa makalwa, ngayon babalik na ang Diyos. Nawa, handa po tayo. Saliksikin po natin ang ating mga sarili. Minsan natatalo tayo ng kahinaang ating inaalagaan. Dapat ang ating kahinaang natitira, ating labanan, para tayo maging sakdal at matuwid. Para pagdating ng mahal na Panginoon, karapat-dapat tayong sumalubong at tawaging anak na tapat at totoo, na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal po tayo ng pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng mga beloved visitor, ang problema, ang karamdaman, naging daan lang para magbalik loob kayo sa mahal na Panginoon. Dahil ang purpose ng mahal na Panginoon, ikaw po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Kayamanan, karunungan, katanyagan sa daigdig na ito, kailangan ng tao. Pero sa harap ng mahal na Panginoon, hindi kailangan ng mahal na Diyos. Ang kailangan ng mahal na Panginoon, paglingkuran mo siya na may takot, magalak na may panginig. Dahil tungkulin po ng tao ang sumunod sa kanya mga utos at matakot sa kanya, ito'y katungkol ng isang tao, mahirap o mayaman. Kaya mapalad po kayo. Dinala kayo sa tunay na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil dito, totoo po ang Diyos ay buhay. Pagkagaling inyong karandahan, lutas inyong problema, magkaroon kayo ng kapagkagalakan plus tiyak ang pagpunta sa langit pag tayo naglingkod na tapat at totoo. Apat po ang requirement ng kaligtasan. Una po, paniwala o pampataya. Dahil ang lumalapit sa Diyos, dapat sumampata may Diyos siya ang tagapagbigay ganti sa lahat na humahanap o lumalapit sa Diyos na may panampalataya. Ikalwa, makadiyos na pagsisisi. Bakit po? Hindi tayo kagaya na maraming tao nagsisisi sa kanilang pagkamali o kasalanan, pero bukas makalwa, binabalikan o ginagawa. Dapat po, pag makadiyos, ang kasalanan pagsisisihan tatalikuran upang ano po, dumating ang panahon ng kaginawahan mula sa harap ng Panginoon. Kaya kung ikay walang kagalakan, magkakaroon ka ng kaginawahan. Kung ikay may sakit, magkakaroon ka ng kagalingan. Dahil ang kasalanan, nagbubunga ng karamdaman. Kaya kung pagsisihan talikuran, magkakaroon ka ng kaginawahan sa puso at pisikal mong katawan. Ikatlo, kailangan po bautismuhan tayo sa pangalang ng Panginoon. Hindi po ito pagsali, pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Dahil kung nais natin mapatawad ating kasalanan, kung nais natin magkaroon tayo ng mga espiritu para labanan ang kasalanan at tayo magkaroon kapangyarihan, manalangin sa may sakit, sa pangalan ng Panginoon, ito'y gagaling. Sapagkat ang sabi ng ating mahal na kapatid sa mga taong nagpapatay sa mahal na Panginoon, at ang sabi, ano dapat namin gawin? Magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Paano tayo magkaroon ng Espiritu ng Diyos? Kailangan natin mabautismo po sa pangalan ng Panginoon.
Pag tayo nabautismuhan, pagpasok sa iyong Espiritu, magkaroon ka ng kapangyarihan. Labanan ang kasalanan, manalangin ka sa may sakit, gagaling. Sa pangalan, Mapansos. Ikapat, bautismo sa Holy Spirit, ang mahal na Panginoon po ang gagawa sa inyo pong pagpapatuloy, maglingkod sa mahal na Panginoon. Sumunod po ka sa maikling panalangin na aking bibigkasin. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Narito po ako, nagbabalik loob sa iyo at labis nagsisisi sa lahat nagawa kong kasalanan simula na ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatangkap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Mahal na Panginoon Jesus, iniibig kita. Paglilingkuran kita habang ako ay nabubuhay, iligtas mo po ako, 10 ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Ako po naman ang manalangin sa inyo, mapagpalang Diyos, sa mabanal, sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat po na aming pong mga beloved visitor na ikay tinanggap bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Patuloy mo po siyang kawat kabagan at dagdagan o bigyan ng paniwat papataya at matutong mahalin ka. At iyo po silang patuloy akayin na ito ang simula ng kanyang paglilingkod sa iyo, hindi ang katapusan. Isulat mo po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, iligtas sila, 10 ng kanyang mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Minamahal, tayo po muna ay mananalangin po sa ating mga pangailangan. Makabalik po ka sa inyong upuan. Sa lahat po, tayo po yung manalangin po ng ating pangailangan. Sa may problema, may karamdaman, may suliranin, tayo po ay lumapit sa mahal na Panginoon na may panampalataya bago po tayo mag-Holy Supper. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon pa. Kami po'y lumalapit sa throne biyaya sa po ito sa pangunang panalangin na aming kinakalang mga ebanglista, ang propeta po sa aming kapanahon ng iyong ginamit para sa aming kaligtasan. Iyo po kami patawarin at sa lahat pong pangailangan at mga hinihingi ng bawat isa sa kanilang pagsasumawat panalangin, iyo pong ipagkaloob o ibigay sa malang pamaraan. Pagpalaan mo po ang bawat isa sa material, pinansal, espiritual na pagpapala. Ang kalang kabuhay, pagkakitaan ay paspasan at dagdagan ang wala ay bigyan mo po. Sa lahat po, may karamdaman, hipuin mo po na yung pagpalang kamay, pagaling mo po sila. May problema, tasin mo po. Iyo po kaming akayin at patuloy dagdagan ng aming pag-ibig katapatan at katuwaan ay kay mapaglingkuran. Huwag mo po kaming iiwan o pababayaan sa araw-araw namin pamumuhay at nawa kami ay masumpungan, walang dungis, walang kapintasan sa iyong nalalapit na pagbabalik. Pagpalain mo po ang kabuhay ng bawat isa. Ang wala ay bigyan mo po at sa lahat na aming mama sa buhay, hindi pa namin kasama naglingkod sa iyo, tawagin mo na po sila para sa aming makasama na maglingkod sa iyo, aming makababayan, kapitbahay, makapatiram ng hinalupaypay. Kawaan mo po sila at kabagan. Pagpalay mo ang bawat isa at gamiting instrumento sa kaligtasan ng aming makababayang katuang, ng aming ginagalang mahal na pastor at ng mga beloved children. Ikaw po ang mag-supply, mag-provide ng pangailangan ng iglesia ng iyong mga anak sa makapangyarihan pangalan mo po, mahal pa Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Tayo po lahat, may mahal, ang ating kanakamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan ay karamdaman. Kung tayo po ay may bisyo pa o napagmura, ang kaliwang kamay sa ating labi at ating ilihan sa ating sarili at ating sawayin sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ng udyok na masamang espiritu, makaramdaman, mga bisyo, kahinaang natitira para tayo takasan ng masamang espiritu. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mamanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Jesus. Amin sasaway lahat ng di makaramdaman nagpapahirap, ang di makaramdaman sakit sa puso, sakit sa
baga, asmara, yuma, high blood, ulcer, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, hallelujah, pagkalumpo, pagkabulag, sakit ng katawan, hallelujah, panghina, palpaypay, cast out, in Jesus' name, demons of sickness and diseases, problems of smoker, alcoholic, hallelujah, kahirapan, cast out, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po makakatalon, tayo po ay tatalon. 3 beses. Sa lahat ng baguhan, buong puso mong kalakasan, bigkasin natin hallelujah, praise the Lord. Sapagkat, ang sabi ng aklat, lumukso ka sa kagalakan sapagkat malaki ang gantimpala mo sa langit. Dahil ikay anak ng Diyos, ibig sabihin, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo po'y tatalon, 3 beses shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, minamahal, ay dadako po sa ating Holy Supper. Sa lahat po na